Apektado pa rin ang biyahe sa dagat sa ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Aghon. At live mula sa Real Quezon, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi pa rin nga makabiyahe ang mga Roro at cargo vessel dito sa Real Quezon. Yung kanila kasing destinasyon, ang Pulilio Island, nananatili sa Signal Number 1. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon sa naging epekto ng bagyong Aghon. Pumupa ng baha sa mga lugar na binaha kahapon. Pero may isang sanggol na nasawi sa bayan ng Padre Burgos nang tangi ng baha ang kanilang bahay Sabado ng gabi. Kinabukasan, araw ng Linggo na nakuha ang labi ng sanggol. Sa inisyal na ulat, mahigit 1,000 individual ang inilikas sa buong lalawigan. Sa bayan ng Siaong, namahagi na ng food pack ang LGU sa mga residenteng nananatili sa evacuation center. Hindi pa matukoy ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa Real Quezon, nasa 200 pasahero ang stranded sa pier. Ang papuntang Pulilio Island, pinayagan ng sumakay ng barko kaninang hapon. Pero depende pa sa panahon sa kanilang destinasyon kung tuloy ang papaalisin ang barko. Ang iba sa kanila, Biyernes o Sabado pa sa Pantalan. Ilang araw po talaga kasi magastos din po yung pag ganon-ganon. Ngayon po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ang mas maliliit namang bangka patungong Patnanungan at Humalig, wala pang katiyakan kung kailan makakaalis. Sa Pantalan muna nananatili ang mga stranded na pasahero. Sa Real pa rin, nasira ang temporary bridge na ito nang mabarahan ng daluyan ng tubig sa Inaduang River, sakop ng Barangay Pandan. Nang mabarahan ng lupa yung culvert sa ilalim, nag-overflow po yung tubig na nanggagaling sa itaas, kaya siyang naging sanhin ng pagkasira ng temporary bridge. Nag-repack din sila ng relief goods para sa mahigit 300 pamilya na nag-preemptive evacuation. Nasa 75 pamilya naman ang nag-preemptive evacuation sa Infanta, Quezon. Sa General Nakar, isang bahay ang nabagsakan ng puno matapos lumambot ang lupa. Wala namang nasaktan. 2 bangka ng mangingisda rin ang nasira nang lumaki ang alon sa Philippine Sea sa bahagi ng Barangay San Marcelino. Sila po yung mga nakapundo sa dalampasigan. Nakala siguro nila hindi lalaki ang alon. Nadala yung bangka nila kaya nasira. Nakatenga sa Barangay Pamplona ang maraming bangkang pangisda na mula Biyernes pa hindi nakapalaot. Hinihikayat silang huwag munang mangisda. Pero sa kasagsagan ng ulan kaninang hapon, may mga sumubok mangisda malapit sa dalampasigan. Ang sa amin po sana hanggat may gale warning, huwag muna silang lalabas ng tao. Huwag muna silang lalaot. Dahil delikado po yan sa kanila, dahil lalo na yan, maliliit na bangka. Samantala, halos zero visibility naman kanina umaga sa Marilaki Highway, sakop ng Tanay Rizal. Sa Barangay Cuyambay, isang puno ang tumumba sa highway dahil sa paglambot ng lupa bunga ng matinding pag-ulan bandang madaling araw. Isang tricycle at 2 motorsiklo ang tumama sa nabuwal na puno bunsod ng fog at dilim ng lugar. Saan silang sugatan? Left arm po. Hindi na po na inintindi. Basta po sila para po siguro makauwi po sila sa pamilya po nila. Agad pinutol ng mga taga-barangay ang puno para di na makaaksidente. Vicky, nakausap nga natin yung isa sa mga namamahala ng operation ng Roro at cargo vessel dito. Maghihintay daw sila ng abiso ng mga otoridad. Ilang araw man silang nakatenga dito sa Pantalan. Ang mahalaga raw ay ligtas ang lahat ng mga pasahero. Yan ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.